Ayan, isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat mga sir, mga guys. Dito naman po tayo uli sa ating part 3 ng ating pag-overhaul ng ating cylinder head sa ating sasakyan. And guys, sa puntong ito, ang lahat po ng timing tools at timing kit na para dito sa ating sasakyan ay naka-install na. So in my previous video na pakita na po natin hanggang nakaabot tayo dito sa stage na to. So ang susunod natin gawin ay chikitin natin ang timing chain tension status ng itong engine na to, kung ito ba ay goods na goods pa o kailangan ng palitan. So ang next step natin ay gagamit lang po tayo ng socket spanner na 27mm. Ito po. So ang gagawin natin ay tanggalin natin ang tensioner ng ating timing chain para ma-check ang kanyang tension o goods na po ba o hindi na. So ang timing chain tensioner ay nandito po sa likod. Yan, nandito po banda sa likod. So kung nakikita nyo po, medyo hindi gaanong makita sa ilalim. So dito banda, yan, doon po ang tensioner niya. So gagamit lang po tayo ng 27mm na spanner, saka natin luwagan yung kanyang tensioner dito po sa likod. Medyo malalim po pero naabot po naman. Ayan, so natanggal na po natin ng tuluyan ang ating timing chain tensioner. So chichikin po natin kung goods na po siya. So medyo okay pa naman. So matigas pa po siya kung i-press ng ganyan. Yan, pag may problema po ay hindi na po siya ma-press, hindi diretso na po siyang baon. Ito matigas pa, so mukhang okay pa. Ayan. So ayan, the next step po natin kasama po sa ating timing tools ay itong timing chain tensioner toolkit, para malaman po natin if ang ating timing chain ay goods na good pa, na wala siyang laylay o wala siyang gastado sa buong chain links niya. So ito pong tools na to ang makapagsabi
kung ang ating timing chain ay dapat nang palitan o pwede pa. So ang gagawin natin ay ipapalit natin doon sa pinanggalingan nitong timing chain tensioner na naka-install doon sa likod. So ang gagawin natin ay tanggalin muna natin ito, luwagan po natin. Ayan, yung kanyang push bolt. Ayan, and then i-install na po natin ito dun sa pinanggalingan ng ating tensioner. Yan. Yan, so ibaon lang po natin ng gusto yung kanyang guide, kagaya ng pagbaon ng dating timing tensioner. So isagad natin ito. Yan. Yan, sagad na siya. So ang next natin gawin, yung kanyang bolt na to, i-thread natin, i-tighten natin. Yan. Hanggang makaabot siya sa likod ng timing chain tensioner guide sa loob. Yan. So maramdaman natin na humigpit na siya, pero ang torque nito is 0.6 Newton meter. So pakiramdaman lang po natin na sa kaya lang po natin ikutin ito ng ating kamay. So yan, hindi na po natin kayang ikutin, so yun na po yung kanyang tension. So from there, tanggalin na po natin yung ating tensioner toolkit para ma-check natin kung nasa tamang range pa ba yung kanyang length, at ma-identify natin na ang ating timing chain ay goods na goods pa, na wala pa siyang laylay. So, tanggalin na po natin ito. Ayan, itanggal na po natin yung ating kinabit na timing chain tensioner kit. So ito po, pag tinanggal po natin ito sa pinagthreadan nito, dapat po hindi magalaw ito, yung kanyang threaded bolt, dahil importante po ito na ito po ang ating basihan. Ang distansya po dito hanggang dito sa tip ng kanyang bolt ay ating i-measure kung nasa range pa ang kanyang length ng ating distance mula dito hanggang sa tip ng ating bolt na pinagthreadan. So ito po ang mag-identify kung ang ating timing chain ay laylay na o may gasta na nagsasabi na kailangan ng palitan dahil wala na siya sa range ng kanyang tension. Kasi po ang bawat chain link nito ay nagagasta sa haba ng kanyang service. So ang ating engine ay maabot na ng 165,000 kilometers yung kanyang tinakbo. So kung hindi maganda ang ating lubrication, ang frequent change ng ating oil, ay maaari pong magasta itong bawat link niya. So ito po ang mag-identify kung ito ang ating chain link ay laylay na o may kailangan ng palitan. So yan po, measure na po natin ang distance nito, kung ito ba ay goods na goods pa o hindi na.
So ito na po mga guys ang ating dummy tensioner na nakuha natin doon sa pinagkunan ng timing tensioner natin. So ito na po yung kanyang seating. So ang gagawin natin dito ay kukuha tayo ng ruler, i-measure natin ang kanyang length from tip ng bolt, and doon from tip ng bolt doon hanggang dito sa kanyang shoulder, hanggang dito. So kailangan sir, kailangan po hindi lumagpas sa 73.5 mm ang kanyang length. Kailangan less than 73.5 mm. So sa dami na to, sa kanyang test length, ang kanyang length is 66 or ang kanyang length is malapit-lapit sa 69. Yan, 69. So it means hindi siya lumagpas sa 73.5, less than 73.5. So it means ng ating chain is goods na goods pa, okay pa siya, hindi pa kailangang palitan. Yan po kung paano ma-check ang kanyang chain wear sa engine na to. Ayan guys, sana po nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman sa araw na to, at abangan nyo po ako uli sa ating part 4 sa ating pag-overhaul ng ating cylinder head components na ating sasakyan. So see you po sa ating part 4, and God bless. Bye bye.